wagas, dalisay at tunay, nagpupuri, nagpupugay sa'yo, Santissima Trinidad. Nagpupuri, nagpupugay sa'yo, Santissima Trinidad. Let us joyfully celebrate the solemnity of the Most Holy Trinity. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace and peace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. To prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries, let us first call to mind our sins and ask the Lord for pardon and mercy. We humbly say, I confess to Almighty God And to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do. Through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask the Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us all to life everlasting. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, karoon sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarama, sinasamba namin sa dakilang kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, buktong nanak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, kung lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Let us pray. God our Father, who by sending into the world the word of truth and the spirit of sanctification made known to the human race, your wondrous mystery, grant us, we pray, that in professing the true faith, we may acknowledge the Trinity of eternal glory and adore your unity, powerful in majesty, through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. On the first reading, the Lord who revealed himself to the chosen people and who gave his name to Moses is a merciful and gracious God, rich in kindness and fidelity. A reading from the book of Exodus. Early in the morning, Moses went up Mount Sinai, as the Lord had commanded him, taking along the 2 stone tablets. Having come down in a cloud, the Lord stood with Moses there and proclaimed his name, Lord. Thus the Lord passed before him and cried out, the Lord, a merciful and gracious God, slow to anger and rich in kindness and fidelity,
Moses at once bowed down to the ground in worship. Then he said, "If I find favor with you, O Lord, do come along in our company." This is indeed the stiff-necked people, yet pardon our wickedness and sins, and receive us as your own. The word of the Lord. Thanks be to God. Glory and praise forever. Glory and praise forever. Blessed are you, O Lord, the God of our fathers, praiseworthy and exalted above all forever. And blessed is your holy and glorious name, praiseworthy and exalted above all for all ages. Glory and praise forever. Blessed are you in the temple of your holy glory, praiseworthy and glorious above all forever. Glory and praise forever. Blessed are you on the throne of your kingdom, praiseworthy and exalted above all forever. Glory and praise forever. Blessed are you who look into depth from your throne upon the cherubim, praiseworthy and exalted above all forever. Glory and praise forever. On the second reading, our Christian life is imbued with grace, love, and fellowship, which are the gifts and the reflection of the Trinitarian communion. The Holy Trinity is within us and at work in us. A reading from the second letter of St. Paul to the Corinthians. Brothers and sisters, rejoice. Mend your ways, encourage one another. Agree with one another, live in peace. And the God of love in peace will be with you. Greet one another with a holy kiss. All the holy ones greet you. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with all of you. The word of the Lord. Thanks be to God. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Glory to the Father, the Son, and the Holy Spirit. To God who is, who was, and who is to come. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. God so loved the world that he gave his only Son, so that everyone who believes in him might not perish, but might have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world might be saved through him. Whoever believes in him will not be condemned, but whoever does not believe has already been condemned, because he has not believed in the name of the only Son of God. Sisters and brothers, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ.
Shout out sa mga kapatid nating OFW. Ang pulang laso na ito ay lagi naming pagpupugay sa inyo. Salamat din po sa mga nagpapakabuting alagad ng batas, sundalo, police, navy. Salamat din po sa mga nagpapakabuting guro. Welcome sa Our Lady of Lasalle Quasay Parish kung saan ayos lang umiyak. Samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. So ngayon po ay pinagdiriwang ng ating inang simbahan ang dakilang kapistahan ng Diyos. Ng Diyos mismo na para sa ating mga Kristiyano Katoliko ay isa pero may tatlong persona, Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Ganito kasi ang paraan ng pagpapakilala na ginawa ng Diyos sa kanyang sarili. Lalong-lalo na sa pamamagitan ni Kristo na sabi nga ni San Pablo sa Colossians 2 verse 9 ay napuspos ng lahat ng kalikasan ng Diyos. Kaya nga si Jesus, ang fullness, ang kaganapan ng pagpapakilala ng Diyos sa kanyang sarili. At si Jesus mismo ang nagsabi sa John 14:16, idadalangin ko sa Ama, o dalawa na sila, dalawa ng persona, na kayo'y padala niya ng isa pang patnubay, tatlong persona, na magiging kasama ninyo magpakailanman. And so kay Jesus, sa maraming pagkakataon, pinakilala niya ang Diyos na isa, pero may tatlong persona. Not to mention, bago siya umakyat ng kalangitan, anong utos niya? Gawin niyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan niyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Talagang pinagdugtong niya yung tatlo ng at. AT. Pwede namang isang at lang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Hindi. Pinagtagni-tagni niya ng at sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo to connote unity and equality in the Trinity. Now, baka po sabihin ninyo, nagpakilala lang ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo. In the New Testament lang, God is the same yesterday, today, and forever. So kung nagpakilala si Jesus ng Santimissima Trinidad in the New Testament, hindi pwedeng in the Old Testament, walang pagpapakilalang ginawa ang Diyos. Yun nga lamang, in the Old Testament, hindi pa ganong malinaw kasi nga, ang kapuspusan ng pagpapakilala ng Diyos ay kay Jesus. May katwiran dito si San Pablo nang sinabi niya sa 1 Corinthians 13:11, parang ganito, noong ako'y bata pa, nagsasalita, nag-iisip, nangangatwiran ako ng tulad ng bata. Ngayong ako'y may sapat na gulang na, tinalikdan ko na ang asal ng bata. Sa kasalukuyan, ang nakikita natin ay tila malabong larawan sa salamin. Pero darating ang araw na ang lahat ay makikita na natin ng lantaran ng harapan. Limitado pa lang ang nalalaman ko sa ngayon, pero darating ang araw, mabubuo ang kaalaman kong ito. Something like that. Ang ibig sabihin, nagpakilala na ang Diyos in the Old Testament. Dahan-dahan niya lang, gradual lang, depende sa kakayanan ng tao. Hanggang yung full-blown na pagpapakilala ay sa pamamagitan na ni Kristo. Actually, hanggang ngayon, nagpapakilala ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kasi yun ang sabi ni Kristo. Ano sabi ni Kristo? Magdudulot ba? Magbibigay ba ng bagong aral ang Espiritu Santo? Hindi! Kasi nga ang lahat ay sinabi na ni Kristo. Walang bagong aral ang Espiritu Santo. Kasi ang sinabi ni Kristo ay galing sa Ama at itutuloy ngayon ng Espiritu Santo. In what way? Papaalala sa atin, ipapaliwanag sa atin
mas ipapaintindi sa atin. Hanggang ngayon, yan ang ginagawa ng Espiritu Santo. Mas pinapaunawa niya ang Diyos sa atin. Nasabi ko, even in the Old Testament, nagpapakilala na ang Diyos. Kaya lang medyo malabo pa. Kasi nga, ang fullness ng pagpapakilala ay kay Kristo. Example, Book of Genesis 1:26. Bago likhain ng Diyos ang tao, ano sabi ng Diyos? Let us make man in our image. O sige nga, let us, our image. Sasabihin ba niyang, let us, our image, kung nag-iisang persona lang siya? Hindi. Let us. Bakit? Nang likhain niya ang tao, ang mundo, kasama na niya si Jesus. Kasama na niya ang Espiritu Santo. Hindi nagkakahiwala yung tatlo. Eto ba, sa ating unang pagbasa, nandyan din ang Santissima Trinidad. Coming from the Old Testament, sinasabing nakipag-usap ang Diyos kay Moises. Bumaba ang Diyos sa pamamagitan ng ulap at tinawag ni Moises ang Diyos, Lord, Panginoon. Wala pa niyan si Jesus. Hindi pa nagkakatawang tao si Jesus. Old Testament ito. Pero narinig mo na yung katawagan kay Jesus, Lord o Panginoon. Tandaan ninyo, hindi nagkatawang tao ang Diyos Ama. Tanging si Jesus lang ang nagkatawang tao. Kaya't ang explanation ng mga church fathers dito, ang bumaba ay ang Diyos Ama, pero nandoon ang hugis ng parang isang tao, si Kristo. Kaya ang sabi ng mga church fathers dito, sa pakikipag-usap ni Moises sa Diyos Ama, kasama doon, nakikita sa Diyos Ama ang hugis ng magkakatawang taong si Kristo. Nandun na yung patikim, bagamat hindi pa malinaw na malinaw. Pader, okay, nandun ang Diyos Ama, nandun ang Diyos Anak, nasan ang Espiritu? Anong sabi? God came down in a clouds. Anong sabi natin nung nakaraang linggo? Isa sa simbolo ng Espiritu Santo ay ulap. So Trinitarian yung ating unang pagbasa coming from the Old Testament. So sa simula pa lang, nandun na ang pagpapakilala ng Diyos. It's just that, pagdating kay Jesus, full-blown. Bakit? Sapagkat si Jesus, ang fullness of God's revelation. At hanggang ngayon, pinapaliwanag ito sa atin ng Espiritu Santo. Sapagkat yun ang pangako ni Kristo, pagdating ng Espiritu ng patnubay, ipapaalala niya sa inyo ang lahat ng sinabi ko sa inyo. That's it. Medyo naintindihan na. Pero, sasabihin ko sa inyo, na kahit hanggang ngayon, nagpapakilala sa atin ng Diyos, huwag po nating asahan na darating ang punto na maiintindihan natin totally ang Diyos. Hindi po pwedeng mangyari yan. In fact, kahit na tayo'y makarating ng langit, ang katotohanan tungkol sa Diyos ay hindi pa rin natin maaarok, masasaid. Ito ang dahilan kung bakit ang sabi, pag napunta tayo ng langit, wala tayong ibang gagawin kundi purihin ang Diyos at pagmasdan ang Diyos. Kasi through all eternity, maa-addict tayo. Gusto pa nating may malaman tungkol sa Diyos, pero hindi natin masasaid yung katotohanan. Kaya we'll be hooked. Ano pa ang gusto kong malaman? Kasi hindi ko masaid ang katotohanan ng Diyos. Which by the way is logical, sapagkat sabi nga ni San Agustin, kapag iniintindi natin ng Diyos, yung kabuuan ng Diyos, parang nagsasalin tayo ng isang buong karagatan sa isang maliit na butas lang. Logical na hindi talaga natin siya totally maintindihan. Bakit? Kasi kung maintindihan natin totally ang Diyos, hindi siya Diyos. Gayunpaman, hindi natin dapat ikalungkot yan.
Kasi, obvious namang, nagpakilala ang Diyos sa atin at patuloy na nagpapakilala ang Diyos sa atin, hindi talaga para lang pag-aralan natin, kundi mas higit pa upang siya ay maranasan natin. Isipin ninyo, kung ang gusto ng Diyos ay pag-aralan lang natin siya, edi sana noon pa man, maliwanag na yung pakilala niya. Kung papaano ang isang Diyos ay pwedeng magkaroon ng tatlong persona. At itong tatlong persona ay mananatiling isa. Dapat, technically, sinabi na niya. Di ba? At ngayon sa ating mga pagbasa, mga technical data ba ang binigay niya? Hindi! Anong binigay niya? Experience. Anong sabi sa ating unang pagbasa? Ako'y Diyos na tapat. Matagal akong magalit, hindi ako basta nagagalit. Nagpaparamdam ako ng aking awa at pag-ibig. Di ba experience yan? In our gospel reading, anong sabi ng Diyos? God so loved the world. Mahal ko ang mundo. Di ba experience yan? Kasi higit pa sa pag-aralan natin siya, pagdebatihan natin siya, gusto ng Diyos, maranasan natin siya. Bakit? Kasi pag naranasan natin siya, mas maiintindihan natin siya. Katulad ng pag-ibig. Ate Lery, pwede nating pag-aralan ng pag-ibig. Kasi si Ate Lery walang asawa yan. Dalaga yan. Ganda-ganda dalaga. So, Ate Lery, pwede nating pag-aralan yung pag-ibig. Pwede tayong mag-research tungkol sa pag-ibig. Pwedeng magbasa tayo tungkol sa pag-ibig. Pwedeng mag-interview tayo ng mga taong umibig. Pero, yung kaalaman hanggang dito lang. Pag naranasan mong ikaw mismo ang umibig, mas ma-appreciate mo yung pag-ibig. Kapag dahil sa pag-ibig, hindi ka na makatulog. Kapag dahil sa pag-ibig, inspire ka na. Kapag dahil sa pag-ibig, nasasaktan ko. Ayun. Mas ma-appreciate mo, mas madagdagan yung kaalaman dito na tungkol sa pag-ibig. Ganun ang Diyos. May nalalaman tayo sa Kanya, mas mararanasan natin, mas maintindihan natin siya kapag naranasan natin siya. Lalo pat sakto. Sabi ni St. John, God is love. Hindi lang basta, God loves. God so loved the world. Hindi lang basta ganon. Sabi ni St. John, God is love. Sa kanyang kalikasan, pagmamahal siya. Dito pa lang, simpleng-simple, malalaman na natin, hindi siya isang persona lang. Kasi, papaanong masasabing God is love kung nag-iisa siya? Sinong mamahalin niya? Sarili lang niya. Diba? At dahil pag-ibig siya, mas ma-appreciate natin siya kapag nakaramdam tayo ng pag-ibig niya at pag-ibig ng iba. Yun ang dahilan kung bakit, ano sabi ni St. Paul sa ating second reading? Encourage one another, agree with one another, live in peace, and the God of peace and of love will be with you. In other words, parang sinasabi ni San Pablo sa Pilipinas, sa buong mundo, sa bawat pamilya, umayos kayo. Huwag kayong mag-away-away. Magpatawaran kayo. Humingi ng tawad ang dapat na humingi ng tawad. Magbago ang dapat na magbago. Mag-adjust kayo sa isa't isa. Bear with one another. Huwag kayong magpataasan. Magkibuan na kayo. Magmahalan kayo. Maging thoughtful kayo sa isa't isa. Magkaroon kayo ng time para sa isa't isa. Something like that. Upang ang Diyos ay maramdaman ninyo at upang siya ay mas maintindihan yung mabait talaga siya, mapagmahal talaga siya. Bakit? Kasi nararamdaman nyo sa isa't isa.
Kaya hindi nakapagtataka na sa dinami-dami na mga problemang napapakinggan ko at pinapayuhan ko, alam po ninyo, most of the problems, yung mga problema ng mga taong halos mawalan na ng pag-asa sa buhay, problema sa pamilya, problema sa asawang nagloko, problema sa anak na sumail, problema sa magulang na naghiwalay, problema sa mga anak na nag-aaway-away, problema sa kapatid na walang malasakit. Sekundary na lang yung mga nawawalan ng pag-asa dahil malubha ang sakit nila, dahil gipit sila sa pera. Bibihira yan. Ang mas marami na nawawalan ng pag-asa, una may problema sa pamilya. Susunod na lang yung problema sa pera, problema sa sakit. As a matter of fact, may mga nakakausap ako, malubha ang sakit, gipit na gipit, pero nagpapasalamat pa rin sa Diyos. Bakit? Padre, kahit ganito, okay pa rin. Nandyan yung asawa ko. Padre, kahit ganito yung kalagayan ko, blessed pa rin, thankful pa rin. Napakabakit po ng anak ko. Nagmamahalan po yung mga anak ko. Nakita niyo? Nararamdaman niyang nandyan pa rin ang Diyos. Nararamdaman niya ang pagmamahal ng Diyos dahil may pagmamahalan sa pamilya. Pag wala, hindi niya maunawa ang mahal siya ng Diyos. Hindi niya maunawa ang nararamdaman siya ng Diyos. Pati ang Diyos nadadamay. Bakit? Kasi ang Diyos ang nagbigay ng ating mga mahal sa buhay. Ang Diyos ang pumili ng ating pamilya, di ba? Kaya pati siya nadadamay. Kasi when there is love, when there is concern for one another, there is forgiveness, there is humility, there is thoughtfulness, there is madaling unawaing mapagmahal ang Diyos. If there is love in the family. Madali. Pero, when there is resentment, anger, indifference, jealousy, envy, unforgiveness, mahirap unawaing mapagmahal ang Diyos. Kasi mas nagiging mahirap ang pagdarasal. Mas nawawala yung pag-asa mo. Mas humihina yung pananampalataya mo. Ganyan ang nagagawa kapag hindi maayos ang pamilya. Sabi ko nga sa inyo, pati ang Diyos nadadamay. Kapag ang Diyos ay nadamay, kanino ka pa hahawak? Kanino ka pa maniniwala? Ala na. On the other hand, pwede mo pa rin namang idamay ang Diyos sa magandang paraan o dahilan. At yan ay kung sa kabila ng problema sa iyong pamilya, sa kabila ng problema sa iyong kapamilya, patuloy mo pa rin itataguyod ng inyong pamilya. Patuloy ka pa rin magmamahal. Patuloy ka pa rin magiging shock absorber ng mga ginagawang problema ng mga kapatid mo. Ikaw yung magtataguyod sa mga magulang mo. Pag ganon, idadamay mo ang Diyos sa magandang paraan. Idadamay mo ang Diyos in a sense na sa kabila ng hirap ng buhay ninyo, ng problemang binibigay ng isang miyembro ng pamilya ninyo, iisipin ng ibang miyembro ng pamilya. Mabuti pa rin ang Diyos. Bakit? Nandiyan ka. In the first place, ikaw din ay bigay ng Diyos sa kanila. Kaya kahit matindi yung problema, madali pa rin nilang maunawaan. Ang Diyos ay mabuti pa rin talaga. Pag ganun, maintindihan at maranasan pa rin nila ang Panginoon. Ikaw rin. Kasi hindi ka naman pababayaan ng Diyos kung ikaw ang kanyang nagiging mukha sa iyong pamilya. At mararanasan mo rin, maintindihan mo rin lalo ang Diyos pag ganun. Kasi ang Diyos, kung magmahal, ganun. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Kung magmahal ang Diyos, lubos, ubos. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos.
Alam kong may magagawa. Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang sama, Alam kong diringgin ang Diyos sapagkat mahal niya ang ako. samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang sama ko, Alam kong diringgin ang Diyos sapagkat alam niya ang ang pinagdaraanan. samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang sama ko. Diringgin ang Diyos Pumikit tayo. ang samo ko. Panginoon, humihiling po kami ng biyaya na maunawaan ka namin, especially sa pamilya namin, sa pagtutulungan namin, sa pag-uunawaan namin. Hawakan mo po ang bawat puso ng miyembro ng aming pamilya para lahat kami magkaroon ng pakialam, pagmamahal, kahit concern lamang sa isa't isa. At tulungan mo rin po ako na sa kabila ng problema ng aking pamilya, maiparamdam ko pa rin sa kanila na mabuti ka pa rin talaga. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi kanya iiwan. Hindi kanya pababayaan. Paniwalaan mo yan. Hallelujah! Bilang isang ama, bilang isang anak, ina, bilang isang anak, tandaan mo, napakalaki ng magagawa mo para iparamdam ang pagmamahal ng Diyos sa pamilya mo. Mayroong magandang mangyayari sa iyo kapag iyon ay ginawa mo, sapagkat aalagaan ng Diyos ang kanyang nagiging mukha sa ibang tao. Kung sa pamamagitan ng pagpapakabuti mo, pagmamahal, pagsasakripisyo, pagbibigay mo, maiintindihan at mararamdaman nila na ang Diyos ay mabuting talaga. Hindi ka mababayaan ng Diyos. Maniwala ka kung lalapit kay Jesus. Bless ang mabait sa magulang, pero hindi lang yun. Bless ang mabait sa anak. Bless ang mabait sa kapatid. Bless ang mabait. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. I believe in God, The Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. the Father, through the Holy Spirit, has sent Christ, His Son, to be with us, and has made Him a source of life for us. Let us raise our petitions to the triune God as we pray. Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. Send your Spirit to the Church that we may be helped in our frailty and be provided with gifts that will make us pleasing to you. We pray. Lord, hear our prayer. Send your Holy Spirit to our religious and political leaders that may be filled with strength, wisdom, and compassion to serve your people. We pray. Lord, hear our prayer. Send help to the wayward
the sick, the lonely, and those who suffer in any way, we pray. Lord, hear our prayer. Bind the members of our community together in friendship and unity, that our greetings of peace in the Eucharist may be reflected in our everyday lives. We pray. Lord, hear our prayer. Bless all the effort of those who form and animate our basic ecclesial communities, so that all may work towards a deeper communion in faith. We pray. Lord, hear our prayer. Bring the dead to share in your glory, the same glory of your Son and the Holy Spirit. We pray. Lord, hear our prayer. Let us pray for the urgent concern of our community, those who are in need of our prayers and our personal intentions. We pray. Lord, hear our prayer. Father, you send your word to bring us the truth, and your Spirit to make and keep us holy. Help us worship you, one God in three persons, by proclaiming and living our faith in you. We ask this through Christ our Lord. Amen. Offertory. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasama't nagmamahal sa'yo. Nawa'y dali ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyong dambana, katulad ng halimuyak ng insenso, umakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasama't nagmamahal sa'yo. Nawa'y ang aming kaloob maging si Jesu Cristo aming Panginoon. Ang sino man tumanggap at makisalo ay mabubuhay kailan pa man. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasama't nagmamahal sa'yo. Nawa'y dali ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyong dambana, katulad ng halimuyak ng insenso, umakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog
sa'yo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasama nagmamahal sa'yo. Kapuri-puri ka, Diyos Amang lumikha ng sanlibutan. Sa kabutihan mo, narito kaming nagalay sa gisag ng alak at tinapay. Basbasan mo kasama ang aming buhay. Mula sa lupa at bunga ng paggawa, ang tinapay na nagbibigay buhay. Mula sa ubas na alak, inigaw upang magbigay lakas. Kapuri-puri ka, Diyos Amang lumikha ng sanlibutan. Sa kabutihan mo, narito kaming nagalay sa gisag ng alak at tinapay. Basbasan mo kasama ang aming buhay, pati na ang isip kalaya at gunita. O Diyos, tanggapin mo't basbasan ang pusong may alinlangan. Palitan mo't linising lubusan. Kapuri-puri ka, Diyos Amang lumikha ng sanlibutan. Sa kabutihan mo, narito kaming nagalay sa gisag ng alak at tinapay. Basbasan mo kasama ang aming buhay. Tinapay na nagmula sa hinimay na mga trigo, sa lupa'y inihasik, magiging katawan ni Kristo, anak mong inigiling. Pagkain buhay ang ating, at alak na nagmula sa kinatas na mga ubas na pinitas ng kamay, magiging
dugong tunay ni Kristong sa krus na bayubay. Inuming dudutay kaligtasan. Paspasan mo amang banal, narito't aming taglay, ang tinapay at alak, inaninang pagpapagal. Pagpalain pati kami, bayan mong nagdarasal, sumaamin nawa si Kristo, Panginoon nagmamahal. Habang inaalala, inako niyang sarili, pag-aalay. Pray, sisters and brothers, that our sacrifice may become acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Sanctify by the invocation of your name, we pray, O Lord our God, this oblation of our service, and by it make of us an eternal offering to you. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It's right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, for with your only begotten Son and the Holy Spirit, you are one God, one Lord, not in the unity of a single person, but in a trinity of one substance. For what you have revealed to us of your glory, we believe equally of your Son and of the Holy Spirit, so that in the confessing of the true and eternal Godhead, you might be adored in what is proper to each person, their unity in substance and their equality in majesty. For this is praised by angels and archangels, cherubim, and seraphim, who never cease to cry out each day, as with one voice they acclaim, Holy, Holy, holy Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these escapes, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. The mystery of our faith. When we eat this bread and drink this cup,
We proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church is spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Leo, our Pope, and Dennis, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, especially those for whom we will now pray. Let us pray for our departed loved ones. And all who have died in your mercy, welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Lazaret, Mother of God, Saint Joseph, our most chaste spouse, with all the blessed apostles and saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to become co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawa ng hanggan. Jesus taught us to call God our Father, and so we have the courage to say, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadyan kami sa lahat ng masama. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen.
us. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church. And graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever." Amen. The peace of Jesus be with you always. And with your Let spirit. us offer one another the sign of God's peace. Peace be with you. Kapayapaan po. Peace be with you. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. Grant us peace. Behold Jesus, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are those invited to receive him. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Kung saan may pagmamahal An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Tayo ngayon'y nagdiriwang. Ang Diyos sa may nalalahan, sa may pag-ibig na tunay, kung saan may pagmamahalan, ay naroon ang Diyos. Kung saan man nananalan ang pag-ibig, ay naroon ang Diyos. Lahat tayo'y magmahalan
sa may kapal. Ang Diyos sa may nananahan, sa may pag-ibig na tunay, kung saan may pagmamahalan, ay naroon ang Diyos. Kung saan mananana pag-ibig, ay naroon ang Diyos. Kapay pagpaumanhinan, makisama ang mahusay, patawarin ng kaway. Ang Diyos sa may nalalahan, sa may pag-ibig na tunay, kung saan may pagmamahalan, ay naroon ang Diyos. Kung saan mananalang pag-ibig, ay naroon ang Diyos. Alita'y dapat mapalam sa gagawing pag-alay sa hain ni Kristo banal. Ang Diyos sa may nananahan, sa may pag-ibig na tunay, kung saan may pagmamahalan, ay naroon ang Diyos. Kung saan mananana pag-ibig, ay naroon ang Diyos. Kaisa ng mga banal, tayo nawa ay silayan ng kaligtan ng may kapal. Ang Diyos sa may nalalahan, sa may pag-ibig na tunay, kung saan may pagmamahalan, ay naroon ang Diyos. Kung saan mananalang pag-ibig, ay naroon ang Diyos. Kung saan may pagmamahalan, ay naroon ang Diyos. Kung saan man nananalang pag-ibig, ay naroon ang Diyos. Let us pray.
May receiving this sacrament, O Lord our God, bring us health of body and soul as we confess your eternal Holy Trinity and undivided unity through Christ our Lord. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. maupo tayo saglit. Aming inialay ang pag-ibig na walang kapantay. O Birhen ng Lasalet, salamat sa pag-ibig. Ang bayan sa iyong bisig na malusog na bulaklak na lumalim. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming inialay ang pag-ibig na walang kapantay. Okay, sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging nalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sinamis, pagsintang Santa Linis sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming inialay ang pag-ibig na walang kapantay. Okay, sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang siramis, pagsintang Santa Linis sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming inialay ang pag-ibig na walang kapantay. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad declamamus exudes filii Hebe,
sus esperamus, gementes et flentes, in hac lacrimarum valle. Ea ergo, advocata nostra, illos tuos, misericordes oculos, ad nos conferte. Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis os hoc exilium ostente. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei genitrix, ut digni efficiamur promissionibus Christi, oremus. Omnipotens sempiterna Deus, qui gloriose Virginis Matris Mariae corpus et anima, o dignum Filii Tui habitaculum effici mereretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, daut cuius commemoratione laetamur, eius pia intercessione abdistatibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iumdem Christum Dominum nostrum. Amen. Divinum auxilium magnat semper nobis cum. Amen. Salamat Maria, sa iyong pagpisa, sa bawat habis, luwalhati at tuwanangin. Salamat sa pag-ibig at sa bawat dalangin. Salamat sa iyo, sa mga pagdamay mo, kami patuloy na magmamahal sa iyo. Palakpakan natin ang ating mahal na ina. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid, kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming pong salamat sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay ninyo kasama ng mga kasama natin sa iba't ibang panig ng mundo na nagsisimba rin through our live stream, through social media. Salamat po sa mga tulong na pinabibigay din po ninyo through our Gcash and bank account. Maraming pong salamat. Bukas po inaanyayahan namin kayo sa Santa Cruzan. Bukas po ng gabi yon, dito po gaganapin, dito magsisimula. Ito po ay para pa rin sa ating mahal na ina. Pagpaparangal natin sa kanya. Magkita-kita po sana tayo bukas. Salamat po. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and our families in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. Go in the peace and love of Jesus Christ. Thanks be to God. Salamat din po. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your peace sip in our minds and hearts as once they fell at La Salette. Salamat po.